sa isang tahimik na barangay sa Cabanatuan City, kung saan karaniwan ay maagang humihimlay ang mga tao at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig pagsapit ng gabi. Isang insidente ang yumanig sa buong komunidad. Isang trahedyang tumapos hindi lamang sa buhay ng isang lalaki, kundi pati na rin sa pangarap ng isang pamilya. Hindi ito kwento ng isang malaking sindikato. Hindi ito kwento ng droga o milyong pisong nakataya. Ito ay kwento ng pangako, pagkadismaya, galit, at ang sandaling nagdilim ang isang relasyon na akala ng marami ay matatag pa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Sina Marco at Lisa, hindi nila tunay na pangalan. Parehong nasa early 30s, ay kilala sa kanilang lugar bilang mag-asawang may simpleng pamumuhay. Si Marco ay construction worker sa isang malapit na development site, habang si Lisa naman ay part-time na beautician sa maliit na salon sa palengke. Sa kabila ng kakapusan, madalas nakikita ng mga kapitbahay na nagtatawanan ng mag-asawa habang nagdidilig ng halaman o di kaya naman ay namamalengke. Subalit gaya ng maraming relasyon, hindi lahat ng ngiti ay totoo. May mga gabi o umagang binabalot ang maliit na tampuhan at minsan naman ay mabibigat na problema. Isa sa mga laging ugat ng alitan nila ay pera, dahil hindi permanente ang trabaho ni Marco. Madalas ay sakto lamang ang kinikita nito. Minsan nga ay kulang pa. Sa kabila nito, madalas ipinagmamalaki ni Lisa sa kanyang mga kapitbahay na pag sinabi ng asawa ko, tinutupad niya. At doon nagsimula ang ugat ng trahedya sa isang pangako na hindi natupad. Madalas marinig ni Marco ang mga pangarap ni Lisa na magpalipad para daw maging mas presentable daw siya bilang isang beautician. Ayon kay Lisa, kung mapaganda niya ang sarili, mas marami siyang makukuhang kliyente at lalaki rin ang kita niya. Isang gabi, pagod si Marco mula sa trabaho. Lumapit si Lisa sa kanya habang nag-aayos ng gamit. Mahal, pwede mo ngayon di ba? Yung pinangako mo sa akin na pangriban ko. Matagal ko na talaga itong hinihintay, sabi ni Lisa habang nakangiti sa asawa. Tumango si Marco, medyo antok, pero buo ang kumpiyansa. Oo naman, pagdating ng sweldo, ikaw ang una. Nakangiti si Lisa. Para sa kanya, iyon ay isang maliit, ngunit napakahalagang pangako. Hindi alam ng mag-asawa na ang simpleng pangakong iyon ang magiging daan papunta sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay. Tumating ang araw ng sahod ni Marco. Maaga pang gumising si Lisa at naghanda ng almusal. Masaya siyang nagluto ng paborito ni Marco, ginisang corned beef at pritong itlog. Habang kumakain sila, tinanong ni Lisa ng mahinahon ng asawa. Mahal, pag-uwi mo mamaya ha, pwede ko na bang makuha yung pangriban? Ngumiti si Marco pero may kunting kaba sa mga mata. Siguro, mahal. Tingnan natin, may kukunin lang ako. Hindi pinansin ni Lisa ang kakaibang tono. Pagod lang, iniisip niya. Kumbinsido siya na uuwi ang asawa niya na may dalang pera. Ngunit pagdating ng hapon, iba ang nangyari. Si Marco ay matagal nang may problema. Hindi droga, hindi alak. Isang online na sugal ang kanyang kinahihiligan. Nagsimula raw ito sa maliit na pustahan. Pamparelax lang daw pagkatapos ng trabaho. Pero gaya ng karamihan, hindi niya namamalayang lumalalim na pala ang pagka-addict niya sa larong ito. Dahil sweldo ng araw na iyon, minabuti niyang dumaan sa maliit na computer shop para subukan lang. Baka swertihin ako ngayon,
sabi niya sa sarili. Kahit alam niyang kailangan niyang iuwi ang pera kay Lisa. Tinalo siya ng pagnanais na makadagdag ng kita sa mabilis na paraan. Una, nanalo siya ng maliit. Tapos, natalo. Tapos, nanalo ulit. Hanggang sa tuluyan nang mawala at maubos ang kanyang sahod. Napatulala si Marco sa harap ng screen. Nanginginig ang kamay upang mabawi ang talo. Nag-deposit pa siya at natalo ulit. Pag-uwi niya, wala na siyang pera. Wala na ang sahod. Wala na rin ang pangako. Pagbukas ni Marco ng bahay, agad napansin ni Lisa ang itsura nito. Pawis, hindi makatingin ng diretsyo, at tila may mabigat na iniisip. Mahal, kauhan mo na ba? Maang na tanong ni Lisa. Puno ng pag-asa. Hindi sumagot si Marco. Umupo siya, malalim ang buntong hininga. Doon nanginig ang boses niya. Mahal, naubos natalo sa online casino. Saglit na natigilan si Lisa. Hindi makapaniwala. Unti-unting nawala ng kulay ang kanyang muka. Ha? Nagbibiro ka ba? Pwede mo bang ulitin? Marco, pangako mo yun, di ba? Pangako mo yun sa akin. Mahal, pasensya na, nadala lang ako. Nangako ka sa akin, Marco. Yun yung pangako mo, di ba? Matagal ko nang hinihintay yun. Hindi na napigilan ni Lisa ang pagtaas ng boses. Sa loob ng maliit nilang bahay, umalingaw-ngaw ang pagtatalo. Maraming salaysay ang naglalarawan kay Lisa. Bilang hindi marahas, masiyahin, palatawa, at madalas siyang umiiyak na lang kapag may problema. Pero ayon sa investigasyon at testimonya ng araw na iyon, nagdilim ang paningin niya sa loob ng kanilang 20 square meter na bahay. Tumindi ang sigawan. Ang mga kapitbahay ay narinig ang mga kalabog. May sumisigaw, may umiiyak, may nagmamakaawa. Ayon sa report, isang iglap lang ang pagitan mula sa huling sigaw hanggang sa pinakamadilim na pangyayari. Hindi na natin babanggitin ng detalyado ang nangyari. Ngunit ayon sa pulisya, tumigil ang ingay ilang minuto matapos ang huling pag-aaway. Nang makarinig ang kapitbahay ng iyak at sigaw ni Lisa, tinawag nila agad ang barangay tanod. At sa pagdating ng tanod, nakita nilang duguan at wala nang malay si Marco. Sa gilid ay si Lisa, nanginginig, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi ko sinasadya, nagdilim lang, nawala ako." Agad na isinugod si Marco sa ospital, ngunit idineklara na siyang dead on arrival. Pagdating ng pulisya, wala nang naganap na pagtutol. Nakaupo lang sa sahig si Lisa, tila wala sa sarili. Para bang pinapanood niya mula sa malayo ang nangyayaring trahedya. Hindi makapaniwalang siya ang nasa gitna nito. Binitbit siya ng otoridad habang nakabalot ng kumot ang kanyang mga balikat. Habang papalabas sila, walang masabi ang mga kapitbahay. Ilang babae ang umiiyak, ilang lalaki ang nagkukrus ang kamay sa dibdib. Isang malapit na kapitbahay ang nagsabi, "Hindi sila perfect, pero hindi namin inakalang hahantong sa ganito." Ayon sa pulisya, patuloy pa rin ang investigasyon upang malaman ang eksaktong takbo ng pangyayari. Kung may iba pa bang dahilan ng paglala ng tensyon, pagod, stress, depresyon, o matagal nang pinipigilang galit. Nakasaad sa initial findings na matagal nang may tensyon sa mag-asawa tungkol sa pera. Araw-araw, unti-unting naiipon ang pressure hanggang sa biglang sumabog ng araw na iyon. Isa sa mga investigator ang nagsabi, "Hindi ito krimen na planado. Ito ay krimen ng emosyon." Sa loob ng presinto lumutang ang detalyeng nagmula mismo kay Lisa. Ayon sa kanyang salaysay, hindi raw niya alam kung bakit nagawa ang biglaang paglapit at paghawak ng kutsilyo. Para kay Lisa, hindi lang ito tungkol sa riband. Tungkol ito sa pakiramdam niyang hindi niya pinahalagan, hindi napapakinggan, hindi inuuna. Ngunit kahit gaano niya ipaliwanag, malinaw ang batas. May buhay na nawala at siya ang responsable. Sa labas, mabilis na kumalat ang balita. May mga nagsabi, dapat kasi hindi nagsusugal.
Dapat kinukontrol niya ang sarili niya. Dapat kinakausap nila ng maayos ang isa't isa. Pero ang totoo, walang sinuman ang makakapagsabi kung ano ang nangyayari sa loob ng isip. Kung ano ang nangyayari sa loob ng isip ng taong dumaraan sa matinding emosyon. Hindi ito simple, hindi ito mababaw. Ito ay bunga ng halo-halong pressure, expectation, kahirapan at mental stress. Isang kapitbahay ang nagkomento, marami rin namang nag-aaway dahil sa pera, pero ngayon lang na may ganitong nangyari. Sa isang pahayag ng pulisya, pinalalahanan nila ang publiko. Hindi solusyon ang karahasan sa problema sa bahay. Mas mainam ang mahinahong pag-uusap, paghingi ng tulong, at paglapit sa mga tamang tao. Isang segundo lang ng pagkawala ng kontrol, kayang wasakin ang buong pamilya. At totoo nga, isang segundo, isang iglap, isang galaw, yun lang ang pagitan ng buhay at trahedya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang rebound, hindi rin tungkol sa online casino. Ito ay paalala na ang maliit na problema ay pwedeng maging malaking trahedya kapag hindi na pag-uusapan ng maayos. Maraming pamilya ang dumaraan sa ganitong pressure, pera, pangarap at expectation. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang komunikasyon. Kung marunong lang sanang huminga, kumalma at umalis sandali sa sitwasyon, maaaring naiwasan ang nangyari. Sa dulo ng investigasyon, malinaw ang konklusyon. Isang pangakong hindi natupad, isang galit na hindi nakontrol, isang emosyon na lumamon sa isang tao, at isang pamilyang nabuwag ng tuluyan. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na sa gitna ng problema, huwag hayaan ang emosyon ang magdikta ng kilos. Dahil kapag nagdilim ang paningin, wala nang balikan ang bawat galaw. At ang pinakamahirap tanggapin sa lahat, ang pagsisisi, laging dumarating kapag huli na ang lahat.